Ito yung video na sinasabi ng DICT at NBI na fake. Pero bago pa magkaroon ng examination, nagdeklara na si Secretary Abalos at Secretary Gibo na fake. Hindi ko alam kung kailan sila naging expert. Mga kaibigan, hindi po fake ang Pulburon video. Ito ang pinakamainit na balita. Pulburon video. Pinatunayan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sinupalpal si DILG Secretary Benher Abalos at Defense Secretary Gibo Chidoro. Dating President Rodrigo Duterte. Pinasaringan si President Bongbong Marcos Jr. at may matapang na hamon. Ayon kay Attorney Harry Roque, ang Pulburon video ay lehitimo at pinatunayan ito ng isang software na ipinakita ni Attorney Harry Roque at lumabas nga na hindi edited ang nasabing video. Sinupalpal ni Attorney Harry Roque sina DILG Secretary Abalos at Defense Secretary Gibo Chidoro dahil nag-expert-expertan di umano ito pagdating sa examination kung totoo o peke ang video na pinapakalat. Ito yung video na sinasabi ng DICT at NBI na fake. Pero bago pa magkaroon ng examination, nagdeklara na si Secretary Abalos at Secretary Gibo na fake. Hindi ko alam kung kailan sila naging experts ng audio recording. So pwede ba, let us show first Maharlika's Exhibit A to prove that the President is a drug user. Okay? Ready, set, go! Courtesy of Maharlika Bodjakera TV. Share, share! Ngayon naman, ang gagawin natin, merong, ano ba tawag dyan? Computer app, ng tawag ay Deepware. Ang Deepware can identify deepfake. Ang deepfake is a product of artificial intelligence. So gagamitin natin ngayon itong programa ng Deepware. Popoy, can you flash now Deepware? And can you put now the same footage that we saw into Deepware? At hayaan natin na yung app ang magsabi kung merong AI o wala. Okay? Deepware. Okay? I-paste na yung video. Yan. Okay. Model results. Yan. Oh. So special. Oh my goodness. Amingan, oy. Yummy. Miya siya piling, oy. May finding na ba? Yes. Na anong finding? Pakibasa nga, Banji. Ikaw ang bumasa. No deep fake. Detection. Basahin mo. Basahin mo. It's not fake detection. Verify no deep fake detection. 0%. Mga kaibigan, ayon sa Deepware, no deepfake detected 0%. According to Avatarify. According to Deepware, no deepfake detected 34%. Mga kaibigan, hindi po fake ang Pulburon video. Okay? Ano pong laban dyan dun sa mga picture-picture na kinumpir nila at yung sa expert opinion ni Gibo at saka ni Secretary Abalon na nakabase po sa tenga. Ito po is technology at work. Ulitin ko po, Avatarify, no deepfake detected, 0%. Deepware, no deepfake detected, 34%. Sino ngayon ang paniniwalaan natin? Ang disinterested na computer app o mga taong gobyerno?
na dumidepensa sa nakaupong presidente. I leave you to judge. Samantala, mariing itinanggi ni dating President Rodrigo Duterte na sila ang nasa likod ng pagpapakalat ng Fulburon video at pinasaringan at hinamon si President Bongbong Marcos Jr. na dapat sumailalim ito sa hair follicle drug test sa harap mismo ng taong bayan kung wala itong kinatatakutan. Ayon pa kay President Duterte, harapin niya ang issue na ito kung wala siyang tinatago at para na din matuldukan ang malaking issue laban sa ating Pangulo. Ano ba itong coke na tinatawag? Anong epekto nito sa ating katawan? At ano ko yung mga aspeto ng mga desisyon ng isang presidente na maapektuhan? Pero bago yun abay meron po nag-post sa Facebook ng video. Una na isang Black Hawk helicopter na naglanding sa St. Luke's BGC. Pagkatapos, isang presidential helicopter. Alam ko po yung presidential helicopter dahil every time babiyahe kami ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, ako yung decoy. Totoo naman po na ang presidente ay meron din karapatan to privacy, no? Yung kanyang medical condition. Pero nakasaad po sa saligang batas, kung siya ay merong medical condition, dapat yan ipinagbibigay alam sa taong bayan dahil syempre, presidente siya. At dapat po yan ay kung mayroong determination na gagawin, kung siya ay nasa tamang physical condition and mental condition na para maging presidente pa, pwede rin pong pagbutuhan yan ng miyembro ng gabinete. Now, ang alam nyo naman po, itong coke ay galing sa isang halaman. Okay? At itong halaman na ito, isang German scientist ang nakapaggawa ng isang powder para magamit itong halaman na ito. Ang usual na pagkuha ng drogang ito ay sinisinghot. Kaya naman isa sa mga epekto ng constantly paggamit ng coke, ayoko sabihin cocaine kasi baka mamaya community standard tayo, ay yung tumutulong uhog sa ilong. So mapapansin nyo na meron talagang ilang mga miyembro ng gabinete na palagi na lang merong sipon sa ilong. At kung talagang matindi ang paggamit nila, minsan nagno-nosebleed na yan. Ang epekto ng drogang ito, pinasasaya ka. It's an upper. So it perks you up. So talagang full of energy ka at masaya ka. Pero panandalian lang ang epekto. Pero ano naman yung mga negatibong mga epekto nito? Isa-isahin natin. Meron po yung irritability, madali kang mairita. Meron yung exhaustion, pagod palagi. Meron yung headache, masakit ang ulo. Meron po yung runny nose, yun nga po, yung uhog na tumutulo. Yung body aches and pains at confusion. Ako, delikado po sa presidente magkaroon ng confusion. Kasi paano ka makakagawa ng tamang desisyon kung ikaw ay confused, di ba? Hindi mo alam anong tama, mali, anong dapat ko gagawin. Ang ordinaryong tao na tamang pag-iisip, kapag malaking problema, natataranta na. Lalo na kapag ang tao ay nasa cocaine, mas matindi ang pagtataranta. Pwede maging violente ang gumagamit ng coke. Prone to anger, madali magalit. Okay? Tapos merong restlessness, hindi mapakali. Ewan ko ba kung ang pagbabiyahe isang remedyo sa restlessness, hindi natin alam yan. Panic at paranoia. Lalong-lalo na kung meron kang hidwaan sa ibang bansa. Dahil ikaw ay irritable, baka naman prone ka na mairita dun sa ginagawa ng bansa na meron kang kahidwaan. At syempre, anxiety, hindi ka mapakali. Kaya nga, ewan ko ba, tama ba yung sinasabi ni Ambassador Babes, no, na tumatawag sa kanya na alas 3, alas 4 ng umaga at sabi niya, hindi ko alam kung i-invoke ko ng MDT. Pero nanggaling po yan kay Babes, Romualdez. Ayan po ay sign ng anxiety. Yung panic, naku, natataranta. Ewan ko ba, yung pagpapadala ba ng mga Navy men na alam nating haharangin naman, baka yan ay iresulta rin ng nagpanic na dun sa sitwasyon. At saka paranoia. Yung parang, ay naku, may masamang mangyayari. Yan. Di ba kapag tinatawagan mo yung sugo mo ng alas 4 ng umaga sa Estados Unidos, hindi ka mapakali talaga. Ang suma total, may pakialam tayo kung gumagamit ng pinagbabawal na coke ang presidente dahil yung epekto nito nakaka-apekto sa kanyang pag-iisip. At sa tingin ko nga, pwede na itong paggamit ng droga dahil ito'y labag sa batas, ay isang impeachable offense din. Dahil yung betrayal of public trust bilang basihan para sa impeachment, yan po ay walang fixed na definition. Anything can fall under betrayal of public trust. At syempre,
Dahil ang ekotibo ang tagapagpatupad ng batas, kapag siya mismo ang lalabag sa batas, yan po ay betrayal of public trust. Ibig sabihin, yan ay impeachable offense, pwedeng matanggal ang presidente. At pangalawa po, kapag talagang hindi na nasa mabuting kalusugan dahil ang long-term effects po ng cocaine ay matindi. Yan po ay pwedeng magkaroon ng high blood pressure, magkaroon ng increased heart rate, tapos bukod dun sa mga headache, body pain, damage to lungs and other organs, pwede rin magkaroon ng bowel decay, loss of smell, nosebleeds, convulsions and seizure, heart disease, heart attack and stroke, movement disorders such as Parkinson's disease, and kidney issues. Talaga makakaapekto yan dun sa kalusugan ng presidente. Ngayong merong helicopter na videohan sa tuktok ng St. Luke's, ang tanong, ito kaya ay dahil naroon ng presidente? At kung naroon ng presidente, siya ba ngayon ay merong kondisyon na nagmula dahil sa paggamit ng pinagbabawal na droga na coke? Gaya ng belly pain, damage to lungs and organs, lungs and other organs, heart disease, heart attack and stroke, movement disorders, and kidney issues. Antayin po natin ang medical bulletin. Antayin natin kung aaminin to begin with kung sino ang hinatid ng presidential helicopter sa tuktok ng St. Luke's BGC. Hindi ko po sinasabi na si presidente yon, ha? Ang sinasabi ko lang, nung ako'y 2 taon at kalahati sa Malacanang, tanging presidente lang ang pwedeng gumamit ng presidential helicopter na nakuha ng video na talaga naman pong lumapag sa tuktok ng BGC.